Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa Anyana, Bel Air. So, nung isang araw, mataas na yung asintada tapos nabuhusan na po yung mga poste. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, sa amin talaga is may proseso pagdating sa renovation. Hindi basta-basta trabaho lang o gawa lang. So, dito po sa part na dito is naka-slab yan. Tapos dito, naka-long span o yero. Sa likod na part po kasi dito sa Anyana, bawal ang naka-slab. Pero ewan ko, depende siguro sa ipapagawa. Depende. Ayan. So kahit maliit lang na pinaka-extension, may permit, may plano from munisipyo. So kailangan yung mag-comply. So since meron tayong slab dito, kaya hindi po sinagad yung pagbuhos dyan. Ayan, lahat ng poste nabuhusan na. Lipat-lipat lang sa likod na part naman. So ayan po. So dito, sabi ko nga sa inyo, kahit sa lupa, napaka-organize namin magtrabaho. Dahil marami na kami nagawan, alam na namin yung mga step by step. Katulad na itong mga lupa, ayan, nakasako na yan. Kung ito nakakalat doon, mahirapan silang magtrabaho, mahirapan silang kumilos. So ganon po ang trabaho ng Ray House Makeover. May sinusundan na pattern. So, napakalaki po ng extension, kasyang-kasya yung sasakyan dyan. So, magkakaroon tayo ng balcony. Ayan. So, malaking bagay din po talaga na mayroong bagger mixer. Before po kasi wala kasi kaming paglalagyan yan. Since nasa loob po yung isang unit sa katabi ko, pwede namin siya doon iparada. So, mas mabilis po ang mixing ng mga semento, buhangin, graba. Unlike na... May bem? Ha? Unlike na maghahalo-halo ka pa, ito, ano mo lang, ilalagay mo lang sa loob ng mixer, okay na, di ba? So ayan, nasaraduhan na po yung buong extension, itong likod. So bubuhusan naman po nila yung, ayun, di natitira pang mga poste doon. Ano, bebe mo daw? Hanggang dito lang. Oo nga, bebe mo wala. Dito, boss! Wala yung bebe dyan. Wala! Bebe mo yan dyan. Dito, itanong mo kung bebe mo wala. Meron nga yan. So dito meron pa tayo ditong ilalagay na poste. So huhukayan na, inuna lang po namin masarahan talaga yung pinakabakod. Ayan. Pati yung huhukayan dito, alam na nila yan dyan. Ayun. So guys, dito humingi muna ako kay sir ng 300 partial materials. Kami na daw ang mag-aasikaso dito sa mga hardware materials. Pero pagdating po sa mga tiles, pintura, accessories, sa kanila po yan. So kami na po munang bahala. Pag naubos na po yung 300, tsaka po ako hihingi ulit. So ganun lang. Pag kami po ang napili nyong gagawa sa unit nyo, wag po nyong stressin ang mga sarili nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron tayong kontrata. Hindi po tayo arawan. Ang kontrata namin sa inyo is hindi arawan, pakyaw yan. Let's say, gumawa kami ngayon, bukas hindi. Wala po magiging problema doon kasi pakyaw po ang gawa. Tsaka minsan, hindi nyo rin naman alam yung reason bakit minsan walang gumagawa. Kasi minsan yung iba absent, 'di ba? May emergency. So basta may kontrata tayo diyan, 4 to 5 months, 5 to 6 months. Magreklamo kayo pag lumagpas na lumagpas na ang buwan tapos wala pang nangyayari, doon kayo magreklamo. Pero so far sa amin, wala pa naman po umabot ng 1 taon. Wala pang umabot sa amin ng 8 months. Mostly nasasapul naman po namin ang kontrata, pero depende na lang din po kung may additional si client. So
magkakaroon tayo ng konting adjustment. Ayun. Pero actually, ito parang 15 days pa lang to. Ganito na yung progress. Pero kung sa iba po, baka naguhukay pa rin. Hindi po OA yun, pero totoo po yun, lalo na kung arawan. Pero kasi itong team ko, kahit arawan sila sa amin, silang arawan sa amin, pero mabilis po ang kilos. Ayan. So, lahat ng poste pag nabuhusan, preparasyon naman po para sa ating sapin sa islab. Ayan, ganun lang. Ganun lang ang ating renovation. Sama sa lababo sa mga kuwan. Balita. Hindi yung PVC na yan, o. Natin. Baka nasama dito. Doon yung ano lang, may direct doon sa mga. Bilangin mo kung ilang pang hollow blocks dadagdag. Nabakal? Oo. Sapo na boss. Ha? Sapo na bro. Wala ba? Scaffolding, 4. Tama yung sandaan. Ilista mo lang para kahit na sobra sa gate pass, yun na yung o-orderin. Tandaan mo. Saan ito bro? Saka puno na tayo ng ano pa. Basta wala lang bro, yan lang o. Nagamit nila. Hello po, ayan, update po tayo dito sa Anyana, Bel Air. So guys, sobrang hangin. Sobrang lakas ang hangin. Kahit medyo mainit-init, maganda yung weather. So bale, ito na po yung update dito sa project namin sa Anyana. Ayan po.
So bali, nagsiset up na po sila para po sasapin ng ating slab. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na yung pinakasapin po ng slab natin. Isang gandong po sa dulo, papunta po dito sa may harapan. Tapos yung likod na part, kitchen area, is hindi po siya pwedeng islaban. So napaka-importante po ng plano pagdating po sa renovation, lalo na po sa extension. So sabi nga nila, mas matibay pa nga po daw ang extension kesa sa existing na unit o bahay. Pero siguro hindi naman ganun. Depende na rin kasi kung ang mga materials na gagamitin mo sa extension is substandard o tinipid mo sa materials, wala rin siyang tibay. So mula po doon hanggang dito is naka-slab yan. Tapos kung mapapansin nyo, meron pa tayong mga poste dito nabubuhusan. Ayan. So may mga part po na open. Ayan, may mga part po na open. So yun nga lang din po ang hindi ko naman sinasabing disadvantage pag nagpapagawa ng unit, lalo na extension. Tapos malaki po yung sukat ng unit nyo, ng extension nyo. Malaki rin po yung gastos sa materials. Ayan, sa kahoy pa lang talaga, sobrang dami ng magagamit. Kaya kahit sabihin mong extension lang yung gagawin, hindi rin po talaga biro yung gastos. So lahat po ng poste dyan is nakabase po yan sa plano na ginawa po ng engineer o ng architect ni Sir. Ayan po. So yung buong harap, papunta po dito sa may likod na part, buhos po yan. Tapos dito naman po, yung kitchen area nila, roofing lang yan. So bawal kasi sa pinakalikod, islaban. So, depende po siguro sa type ng renovation. So, siguro po by this, baka siguro mga next week kami dito makapagbuhos kasi nagkalatag pa po sila ng mga bakal. Ayan. So, buti na lang meron na tayong mixer kasi na magiging mabilis po yung pagbuhos. Kaso, ang lapad nito parang ka na rin gagawa ng isang unit Ayan po. So, may part lang tayo na tinatanggal doon para makakapit po tayo. Ayan, hindi naman po pwedeng dikit lang. Dapat nakakapit talaga. So, dito nga po pala, nagbigay sa akin yung may-ari ng 350,000 para po sa materials. So, hindi ko pa siya natutotal kung magkano na inaabot. Pero, I think, papunta na rin po kami sa 300. Siguro po by next week, pwede na po kami magbuhos. Actually, wala naman masyadong gagawin dito sa unit ni Sir. Slab lang yon, tas may parang terrace lang. Walang mga expansion ng mga kwarto. Ayan. So, hanggang dito is naka-slab tayo. So, meron tayong poste dito na nakakonect naman po yan sa pinaka-beam. So, bali guys, ito na yung update natin dito sa Anyana. So, itong iislaban po dito. Ayan, ongoing na po yung preparasyon para sa sapin po ng ating slab. Ayan. So, medyo malapad-lapad po ito dahil medyo malaki po ang pinaka-extension ni Sir.
So, dito po sa second floor, meron na po siyang existing na kwarto, tsaka bathroom. So, dito, nakabinil. Ayan, nakabinil. So, binabaklas na yung ating mga accessories, tsaka yung mga tiles po dito sa CR, binabaklas na. Ayan. So, tinutuklap na rin po yung mga tiles dito sa baba dahil umulan kanina. So, dito po sa likod, ganito po ang itsura niya. Yan, yung beam na yan, bubusan pa natin yan. So, dito po sa may kitchen area is roofing, tapos doon po sa may side, tsaka sa may harap is naka-slab yan. Ito naman po yung itsura dito sa may labas. Ayan. Maambon, maambon. Ha? Ginawa ng hagdanan. Ayan. Ayan, preparasyon na po sa pag-i-slab. So, pag ganyang umuulan, abala po talaga yan. Medyo hindi tayo makakahataw ng bongga. Kahapon nga po pala, ay kanina, nagpapasok po ako ng mga bakal na gagamit. Mga bakal na gagamitin po para sa ating slab. Ayan. So, yung mixer, ibabalik po namin dito para pag kailangan na, meron pong gagamitin ang team natin. So, bali guys, ito na yung update natin dito sa Anyana. Ayan, binalik namin ulit yung ating mixer gawa ng wala rin kaming space dito na paghahaluan. So, buti na lang talaga meron na tayong mixer. So, ito gumawa sila ng pagbabagsakan ng halo. Tapos ayan na. Ayan, ganyan na magiging trabaho nila dyan. Bawal tayo sa kalsada, tama. Kulang dyan, bawatan niyo, punta dyan. Kaya mo punta dyan. Yan. Tulak. So, pwede na tayo mag-start. So, medyo malapad-lapad to. Yan, medyo malapad-lapad. Dami ng buhangin. So, ayan guys, today is Saturday. Ayan, i-schedule namin yung buhos para dito sa pinaka-slab ni Sir sa may Anyana, Bel Air. Ayan po. So, malaking bagay din po talaga na meron na tayong mixer. At wala rin po talagang space na paghahaluan dahil bawal po sa kalsada. Ayan. So, sa mga rules naman ng subdivision, alam na namin yan. Kaya, kailangan din talaga na meron kang, ayan, kahit paano, kahit isang bagger mixer, malaking bagay talaga siya. So, meron tayong nilagay dito na 2, 4, 6, 8, 9. 9 yata o 10 sila. Ayan. So, noong mga nakaraang araw, pinagsasako na po nila yung mga graba, tsaka po buhangin para po salpak na lang ng salpak sa mixer. Ayan, hindi na kailangan magpala pa. So, kailangan maging organized tayo pagdating sa ganyan.
So bali guys, natapos na nila yung pagbuhos dito sa pinaka-extension ni Sir. Ayan. So meron na lang konting part doon na hindi pa natatapos. So kung mapapansin nyo, parang halos natuyo na rin siya. So maghihintay po tayo ng 28 days. Ayan po. So dito po sa pinaka-slab ni Sir, wala naman masyadong gagawin. Mag-roofing lang, parang veranda lang to eh. Tapos dito po sa likod, ayan o. So may part din po na bubuhusan dyan. So dito po sa likod, roofing po ang ilalagay dyan. Tapos may open po doon. So dito po, ayan, natapos na po nila oh. So dito sa part na to, mag-aasintada dito eh. Kasi dito po is parang walk-in closet nila Sir yan dito eh. Walk-in closet. So meron tayong abante dito na lalagyan ng asintada. Ayan. So dito, most likely parang balcony lang. Ayan. Ang lakas ng hangin dito sa Anyana. So ganyan na po ang itsura. Ayan siya oh. So dito sa pinakaloob, hindi muna kami gagalaw kasi mag-aakyat panaog pa yung ating workers. Gagawa ng asintada dito, may mga tatanggalin pa. So magagasgasan lang kung mag-uumpisa na tayo ng tiling works dito. So proseso talaga. Pero yung likod, pwede na natin plastering, ipalitada. Ayan. Sa baba naman, natanggal na yung mga tiles. So kanina, nagpasok po ng mga semento. Ayan. So maraming pang tutuklapin. So, bali guys, ito yung update natin sa Anyana. Ayan po. Yung Anyana project po natin, inuuna po muna namin yung pinaka-extension. Pero, halos buo na po yung extension namin. So, dito po sa likod na part, ayan, meron tayong concrete gutter dyan. Tapos na rin po siyang i-plastering. Tapos, ayan. Mahangin kasi masyado sa labas. Ayan o. So, nalagyan na rin po ng division.
Kasi may part po doon na open. Ayan. May part po kasi na open doon. So, dito sa part na to is maglalagay din tayo ng roofing. Ayan. So, medyo matagal talaga ang renovation gawa na meron kami mga kino-consider. So, dito, naglagay po tayo ng extension. Ito yung balcony, nag-extend tayo dito. Tapos, mayroon tayong gagawin dito kasi. Kaya, pina-extend ni sir. Ayan. Siguro parang nasa 2 meters din yan. Tapos dito, nagpapalagay si sir ng harang. So once na natapos na po yung pag-aasintada, palitada, roofing naman ang susunod. So yung roofing natin, na-order naman na po namin yung roofing. So meron din tayong mga bubuhusan dito. Syempre pag nabuhusan na yan, palitada naman ang sunod. Hindi sa ano. So bali, ito po yung sinasabi ko sa inyo na inuuna po muna namin yung pinaka-extension bago po yung interior gawa ng akit baba, may inaakit na materyales, may binababa. So possible kung nakagawa na po tayo dito sa loob, naka-tiles na tayo, nakapintura na tayo, possible po madumihan. Ayan po. Possible din po magasgasan. So, kaya po kami, pagdating po dito sa Ray House Makeover, alam na po namin yung proseso at detalye po ng renovation. Tingnan niyo po yan, no? Tapos kung wawalisin na naman, lilinisan, paulit-ulit lang. Kaya hinahayaan lang po muna namin yung madumi. Once na gumalaw na po kami sa pinakaloob, so doon lang po natin yan malilinisan. Tapos dito nga po pala yan, dito rin tayo naghahalo. So yung pinaka-slab ni sir, waiting na lang tayo ng mga parang 1 week na lang. 1 week na lang po, pero lahat naman po ng labas is na plastering na. Ayan. So, ito po yung extension dito po sa may harapan. Ayan, oh. Kasi magkakaroon po dyan ng parang walk-in closet. So, sayang naman at hindi naman gagamitin yung balcony dyan. Kaya, pina-extend na lang ni Sir. So, dito po 1 week na lang hinihintay natin. Pwede na tayong magbaklas. Pero the rest po niyan, nabaklas na. Siya. So, hindi ko nga lang alam kung anong gagawin niya sa mga kahoy, kung ibibigay na ba ni Sir o gagamitin pa nila. So, dito po sa labas, ayan, na-plastering na po ito. Hanggang dito po yan. So, meron na lang pong iba na hindi pa. Ito po yung inasintadahan. Ayan. So, ang kulang na lang po dyan is roofing. Ang lakas po ng hangin dito sa So si Sir, meron pa siyang instruction sa amin. Gusto niya palagyan ng parang asintada yung doon na part. So kung i-compute ko po yung pinaka-extension ni Sir, pinaka-slab, parang 2 doble sa lumina.
Ayan, medyo malapad po kasi yan. So, dito nga po pala umabot na kami ng 350 pesos. So, dito nga po pala, nag-additional si sir ng 200. So, pambili natin ng bubong yon ng mga tubular na gagamitin po sa mga bubong. Sa roofing, ayan. So, ang lakas lang ng hangin. So, waiting na lang tayo ng 1 week. Loob naman po yung ipa-plastering. Pero yung pinakalabas, goods na po yan. So, marami pa tayong mga gamit